So, mahal ka ng person mo, guys. No? Nakikita natin yan dito na your person remains loyal and faithful sa'yo. And may tiwala siya sa'yo, guys. No? Kumbaga, parang kahit na hindi kayo magkita, hindi kayo mag-usap, parang nandun yung connection, parang invisible connection nyo, mga kapiksi. And punong-puno siya actually ng pagmamahal sa'yo, no? And yung person mo, if ever man na, let's say for example, long distance kayo, nag-abroad siya, gusto niya na hainan ka ng magandang kinabukasan, mga kapiksi. Hello guys, hello Gemini, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is feelings reading, anong nararamdaman niya sa'yo. So, titingnan natin kung anong current na nararamdaman sa inyo ng inyong partner or specific person. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Combination ng negative and positive energy. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed, mga kapiksi. If in case na naka-resonate kayo dito, or if in case na hindi kayo maka-resonate dito, try nyong panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo. Baka nandun yung energy nyo guys. So, dito sa deck na to guys, tingnan natin kung anong mensahe or gustong sabihin sa inyo ng inyong partner or specific person. It's time for me to heal now. I knew exactly what I was doing. And sometimes I stay awake thinking about you. So ito mga kapiksi, no, I'm sensing merong distance between you and your person. Pwedeng LDR, no, literal na kaya may distance kasi pwedeng LDR kayo nito for some reason kasi baka mamaya nasa abroad siya o kaya ikaw yung nasa abroad nagtatrabaho, ganyan, o kaya naman magkaibang lahi kayo ng person nyo, mga kapiksi. And then for some of you naman, I'm sensing emotional distance, no? Parang medyo nagkaroon ng gap between you and your person and gusto ng person mo na mag-focus muna sa kanyang sarili. It's time for me to heal now. Kung ano man yung sugat na kailangan niyang i-heal. Pwedeng may kinalaman sa relasyon nyo or pwedeng may kinalaman sa personal problem ng person mo. Kasi baka mamaya may personal problem siya, baka meron siyang problema sa pamilya niya, immediate family niya, or sa mga kamag-anak niya, or sa mga boss niya, or sa trabaho niya, whatever mga kapiksi. Pero parang medyo aligaga itong person nyo guys. And alam naman niya kung ano yung ginagawa niya. Sabi niya, 'di ba? Alam niya kung ano yung tama at mali. Alam niya kung ano yung ginagawa niya. Accountable naman siya doon, mga kapiksi. And sometimes I stay awake thinking about you. So may mga moments na talagang iniisip-isip ka pa rin itong person mo, mga kapiksi. So especially guys, kung palagi nyo kayong nakikinig ng pampabalisa subliminal natin dito guys, no, kung babasahin nyo yung mga comments dyan, talagang super effective nyan mga kapiksi. Marami na rin tayo natulungan dyan. So in case walang kinalaman ang distansya mga kapiksi, kahit hindi kayo nag-uusap, kahit hindi kayo nakikita ng person nyo, kahit ilang taon na guys, no, pag pinakinggan nyo yung pampabalisa subliminal and sila yung nasa isip nyo, kumbaga sila yung yung intention nyo is for them to think about you, it will definitely manifest guys. Alright? So yeah, comment down below mga kapiksi, feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa mga message na yan. So dito naman guys, tingnan natin yung mga emosyon na nakapaloob sa relasyon na to. Pwedeng nararamdaman nyo, pwedeng nararamdaman nila, pwedeng nararamdaman nyo parehas mga kapiksi. Overwhelmed, so nalulunod. Pwedeng ano to guys, no, maraming nangyayari sa buhay nila. Feeling ko sila to guys, exhausted. Ayan, no, maraming nangyayari sa buhay nila. Feeling nila pagod na sila mga kapiksi. Kaya sabi nila, it's time for me to heal now. Pwedeng ganito rin kayo guys, no. Eto, powerless, wala silang magawa, wala din kayong magawa mga kapiksi, no. Parang feeling ko parehas nyo itong nararamdaman guys. Your thoughts are being transmitted to them, their thoughts are being transmitted to you. So
kung napapagod na kayo, kung nagugulat kayo sa mga nangyayari, hindi nyo matanggap, wala kayong magawa, ganun din sila, mga kapiksi. Okay? And this is parang more on them than you. Kaya nga, gusto ng person mo na mag-focus mo na sa kanya, siguro para ayusin yung buhay niya, ayusin yung kanyang emosyon, yung kanyang pag-iisip, kung ano ba talaga, baka magkaroon ng plano, ganyan-ganyan. So, ibigay natin sa kanila yung moment na yon, mga kapiksi. And at the same time, while they are healing, pwede rin kayo mag-heal on your own and focus on your own, mga kapiksi. And of course, syempre, ipagdasal nyo yung relationship nyo, ipagdasal nyo yung person nyo na sana maging ma-okay lang sila, and then kayo din, di ba, ipagdasal nyo na maging okay din kayo and maging okay din yung relationship nyo in the future, mga kapiksi. Sometimes nakakatulong yun, yung distance, no, para malaman nyo talaga how much you really want, no, each other, mga kapiksi, and talagang ipaglalaban nyo regardless. Okay? So, comment down below, guys, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan sa mga feelings na yan. So, ito naman, this is more on your person's energy. Tingnan natin, mga kapiksi, kung anong nararamdaman sa inyo ng person nyo. So, shuffle natin to, guys. Habang sinashuffle natin to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sabay-sabay tayong magpayaman ngayon 2024, mga kapiksi. Mag-avail na kayo ng course, guys, kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news, mga kapiksi, dahil ngayong March, no, meron tayong promo. Magbibigay tayo ng 1 free pampaswerte subliminal, guys, sa lahat na mag-avail ng course until March 31. Kaya mag-avail na kayo, mga kapiksi. Sobrang ganda talaga niyan. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong manifest, guys, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo, guys, ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, Gemini, kayo ay represent ng King of Swords. Ito yung feelings sa energy, mga kapiksi. Meron ditong fire sign energy, Aries, Leo, Sagittarius. For some of you, maaaring may fire element kayo sa inyong natal chart. For some of you, maaaring fire sign yung inyong partner o specific person. So, mahal ka ng person mo, guys. No, nakikita natin yan dito na your person remains loyal and faithful sa'yo. And may tiwala siya sa'yo, guys. No, kumbaga parang kahit na hindi kayo magkita, hindi kayo mag-usap, parang nandun yung connection, parang invisible connection nyo, mga kapiksi. And punong-puno siya actually ng pagmamahal sa'yo, no? And yung person mo, if ever man na, let's say for example, long distance kayo, nag-abroad siya, gusto niya na hainan ka ng magandang kinabukasan, mga kapiksi. Kahit na pinaglalabanan nyo, kasi yung person yun parang nalulungkot siya, no? Parang disappointed siya sa sarili niya. Yung person nyo, nag-i-emo ito right now kasi feeling niya failure siya, mga kapiksi, no? Marami siyang disappointments, tapos feeling niya he or she is a failure pagdating sa buhay niya, and gusto niyang yun yung sinasabi na it's time for me to heal. Gusto niyang i-heal yung kanyang childhood trauma, yung childhood trauma na tinatawag, or yung mga parang mga pagkukulang niya before na hindi niya nagawa, parang yung failure niya, ganyan, na parang gusto niyang bumawi sa sarili niya, and parang gusto niya na maging karapat-dapat siya sa inyo, mga kapiksi. Nagets nyo ba? Sana nagets nyo.
Pero ganun, no? Parang meron siyang parang kailangan niya munang ayusin yung sarili niya para maging maayos siya sa inyo mga kapiksi. But lahat ng ginagawa niya, if ever man na nagtatrabaho siya sa ibang bansa, ganyan, or lumuya siya sa'yo, it's because gusto niya na bigyan ka ng mas maayos na pamumuhay, mas magandang pamumuhay, or meron pa siyang may offer sa'yo na something you should be proud of. Okay? So, yeah. But, sabi ko nga, this person is loyal and faithful sa inyo. Ayan o, parang this person is drowning. Parang nalulunod siya. Meron siyang mga fears, mga kapiksi. Ayan o, meron siyang mga fears, especially pagdating sa kaperahan, no? Parang itong person mo, natatakot siya maghirap, natatakot siyang mawalan. Parang feeling niya, let's say for example, feeling niya kapag nawalan siya ng trabaho, or nawalan siya ng pagkakakitaan, or wala na siyang, parang feeling niya, magiging inutil na siya, and baka iwanan mo siya. So, meron siyang mga ganong klase ng fears, mga kapiksi. Okay? Na pwedeng hindi niya sinasabi sa'yo or hindi niya pinapakita sa'yo because hindi niya rin alam kung paano i-explain sa inyo, guys. Okay? But, this person is very happy with you. Actually, pinagdadasal kayo ng person nyo, if you want to ask. Pinagdadasal kayo ng person nyo, pinagdadasal niya na maging ma-okay kayo, maging ma-okay sila, pinagdadasal niya na parang palagi kayong protected, mga kapiksi, and parang okay lang ang lahat sa inyo. And yes, your person cannot stop thinking about you. Palagi kayong iniisip ng person nyo, mga kapiksi. Etong person nyo, hindi ito ma-action, hindi ito masalita. Lahat ito ay nasa isip lang niya. Kumbaga parang hindi siya showy na person, hindi siya may emosyon na tao. Lahat nasa isip niya lang. Hindi siya masalita, hindi siya ma-text, hindi siya ma-comment, hindi siya open, no? Parang meron din siyang wall. And kahit mahal ka ng person mo, hindi niya yun ma-express. Pwedeng meron talaga siyang childhood experience, no? Na pwedeng lumaki siya sa ganong klase ng pamilya na hindi expressive, no? Kasi may mga ganong pamilya na mahirap magsalita ng I love you. Sa bahay namin, napakadaling sabihin ng I love you, mga kapiksi. And may kita nyo naman yan sa sa mga videos natin. Palagi ako nag-I love you sa inyo. It's because madali sa amin yung salitang I love you. Sa mga anak ko, ganyan sa loob ng bahay, sa asawa ko, sa nanay ko, ganyan. Madali. Pero sa ibang tao, mahirap. No? Mahirap magsalita ng I love you, mga kapiksi. Diba? So, yeah. Baka lumaki siya sa ganong environment. Swerte yung mga magiging jowa ng asawa ko, ng magiging jowa ng mga anak ko kasi ma-I love you sila. So, sa mga girls dyan, nirereto ko yung mga anak ko. Hindi, joke lang. Anyway, so yeah, mga kapiksi, no? Ganon. So, comment down below, mga kapiksi, if feeling nyo nakaresonate kayo dito. Antayin nyo na mag-heal yung person nyo. Ipagdasal nyo din sila, mga kapiksi, because they really love you. Okay? Alright, so ito yung ating mga relationship subliminal, guys. Pakinggan nyo para maging ma-okay yung relasyon nyo, and ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.